Hello everyone, topic na naman tayo ngayon ng dart manipulation. Yung dart manipulation tulad yan ng math, may analysis, mayroong addition, subtraction, division, at dapat marunong tayo mag-analyze kung saan natin siya dapat ilagay, depende sa design ng gagawin nating gown. Ngayon, example lang yung ibibigay ko sa inyo para magkakaroon kayo ng idea kung paano siya o saan siya dapat ilagay. Gumawa muna tayo ng borderline para klaro kung yung mga markings natin yan sa gilid, tapos dun sa baba. Sukat natin sa taas, pababa is figure, front figure. From center to side, 1/2 of shoulder. Down tayo doon ng 1 and 1/2. 1/2 of neck hole. 3 inches. Pinaka-standard na yan. Tapos sukat natin yung figure. Tapos doon sa kabila din, sukat natin yung figure. Maglalagay tayo ng markings bawat measurement. Tapos sa may bust point, sukat na natin. Tapos markings. Kung naalala nyo yung galing sa bust point, meron tayong 3 inches na markings, circumference. Ito na yung ituturo natin. Diyan sa bandang baba, from bust point down is empire line yan. Diyan natin idadaan yung mga design natin sa ibaba sa may bust. Tapos yung mga sa circumference na 3 inches, dyan din dadaan yung mga markings natin para sa design. Halimbawa yung design na empire, yung halter, yung corset, manipulation natin sa darts. From bust point down, measure tayo doon ng 3 inches. Tapos galing doon sa 3 inches going to front figure, straight na natin yung line sa dart na kukunin natin. From 3 inches up to bust point, doon na tayo magsislope ng dart. Review na natin yung measurement ng waistline, 1/4 waistline, pero sa bust sa taas, maglagay tayo ng allowance na 1/2 inch para hindi siya sisikip sa may bust kasi maglagay tayo ng bust pad. From bust point up is 2 inches. Naituro ko na yan doon sa iba ko pang vlog. Bali doon siya sa may armpit. Sa may neckline straight sa bust point, urong tayo doon ng 1/2. Guhit muna tayo ng halter na walang dart. Doon sa 2 inches up na bust point, doon sa armhole, doon tayo mag-markings going up doon sa straight na sa neckline, doon sa straight ng bust point. Tapos less tayo ulit ng 1/2 inch para sa dart manipulation. Hit muna natin yung markings na wala pang less para makita nyo kung paano natin ginagawa yung manipulation. Kung hindi pa siya na-less, yan yung yung markings. From waistline up to 3 inches dun sa may bust point, yun na siya yung empire line. Straight. Yan. Balance yan sa waistline going to center. Tapos dyan na tayo markings, dyan na tayo dadaan para sa empire. Halimbawa yung design natin pa curve doon sa may center,
kuha tayo ng French curve. Dun sa may 3 inches, dun natin siya iguguhit. Tapos diretso dun sa empire line. Tapos kung dart natin dun papunta sa may waistline, doon na rin natin siya i-mark dun sa may waistline. Tapos dun sa may bandang empire line. Straight na natin dun pa slope sa empire line na 3 inches pababa from bust line. Tapos yung sa taas, yung dart manipulation natin, kung natatandaan nyo, 1 inch yung opening sa dart. Doon na natin ibabawas doon sa line, tapos iusog na natin yung line para sa dart manipulation. Yung natatandaan yung sinabi kong 1/2 inch na usog sa gilid, yan na yung line. Tapos sa kabila din naman, 1/2 inch, yan yung line. Tapos yung ginuhit natin, iusog na natin yung guhit pa-curve doon na rin sa manipulation ng dart. Tapos sa harap, i-change na rin natin yung line dahil sa dart manipulation. Yan, open na tayo ng 1 inch sa may neckline. Kung malaki yung bulbs ng tinatahi nyo, dagdagan ng isa pang darts para maging malalim yung sa may bust banda. Kukunin mo pa yung dart manipulation sa may waistline, tapos dun sa may armpit. Saan natin siya ilagay kung ayaw ng may-ari na may maraming cut, doon mo siya sa cut itatama. Doon sa baba, yung sa may gilid na, kung natatandaan nyo yung mga marking sa manipulation ng gown na tinuturo ko, ililipat natin siya doon sa baba. Mag-less tayo ng 1/2 para ano na natin yung manipulation. Tapos sa pagka-cut, itupi mo lang yung minamanipulate mo na darts. Tapos doon mo na siya ikat plus allowance ng tahi. Tapos yung sa may armpit, para wala tayong maraming cut, pwede natin siya doon kukunin sa taas. Bawasan naman tayo sa taas ng 1 inch para doon maisa natin yung dart sa pagkuha. Saka yung fit niya, tamang-tama na kung gagawin na natin siya sa tela. Kung ayaw ng client na maraming cut, yung binabawas natin, tupi-tupi mo na lang yan, tapos idugtong bago mo siya i-cut sa tela. Iusog na naman natin yung markings para yung fit ng boobs, maganda yung fit sa kanyang boobs. Sana masundan nyo para matandaan nyo paano natin i-manipulate yung mga darts sa tinatahi nating gown. Kung nakikita nyo yung mga markings na inuusog natin, yan, depende yan sa ginagawa nating gown. Tapos depende rin sa sukat at sa bust sizes. Diyan nahihirapan yung iba sa pagkuha ng fitting, lalo na kung malaki ang boobs kasi maraming manipulation ng dart. Sana may natutuhan kayo sa ating dart manipulation ngayon. Siguro mga nakatatlo o 4 na manipulation na yung naituturo natin. Balik-balikan nyo lang yun para ma-master nyo paano siya kukunin sa pag-fit ng manipulation natin sa gown.
sa pag-manipulate ng darts. Para talaga siyang brain twister, pero kung tinitingnan nyo yung chart na binigay ko, i-analyze nyo na lang kung saan siya dapat ilagay na point doon sa bus point. Madali na lang yan. Thank you for watching. Sana na-enjoy at may natutunan kayo. Sa susunod siguro baka gagawa na tayo ng live para naman makapagtanong kayo, makapag-interact sa ating gagawin na video. Salamat. Bye-bye.